Mr. Rian, sa ngayon sa proposisyon, resolved that one of the marks of the true church founded by Christ, her financial plan is tithes according to the Bible. So ang tanong, dahil according sa Bible, alam mo ba kung ilang bersikulo sa Biblia ang iyong ginamit during sa iyong constructive speech? Alam ko po kasi ako po yung gumamit yan. Batay sa aking ginamit, 4 na beses or 4 na verses po yung ginamit ko, 2 sa Genesis at 2 din sa New Testament for the sake of time. Pero ang yung Matthew 23:23 po, meron ding kasunod yan o merong parallel na passage sa Lucas, pero hindi ko na po ginamit yan for the sake of time. Pero at least napapatunayan ko even in the New Testament that tithes is mentioned and hindi po against ang ating Panginoong Jesucristo. Right. So, alin sa mga bersikulong iyon ang nakatama sa proposisyon? Lahat-lahat po. Kasi sabi ng ating proposition, according to the Bible. The Bible is the Old and New Testament. I have quoted Old Testament before the law, and after the law, I have quoted New Testament. So, napaka-bullseye ng ating mga nagamit ayon sa proposition. Alin doon sa 4 na sitas mo tanong yan. na nakatama doon sa proposisyon na iyong pinatutunayan, dahil sinabi mo na gumamit ka ng 4 na mga talata at ang ating pong proposisyon ay according to the Bible, at sabi mo patok na patok at swak doon sa proposisyon. Ang sanong, alin doon sa 4 na sitas na nakasaad ang proposisyon na iyong pinatunayan? Salamat po. Yan po ay malinaw na tanong. So, saan, sabi dito, saan po sa mga sitas? Yun pong ginamit ko. Kasi sabi ng proposition po, sabi po ng proposition natin, patutunayan natin according to the Bible. Kaya pinatunayan natin sa Genesis, unang-una, kasi ang tema hindi po naman ito babasahin word for word eh. Ang tema po, bigyan natin ng presentation. So malinaw sa presentation po na napapatunayan natin na ang tithes po ay gawain ng mga tao ng Diyos from the Old Testament until Mr. Mr. Moderator, objection. Ang tanong ko po, doon sa 4 na sitas na ginamit niya, alin doon ang nakatama sa proposisyon? Lahat. Ang tanong, ang sagot ko lahat kasi Biblia ang tema natin. Sunod na tanong. Dahil sabi mong nakatama doon sa proposisyon, saan doon, alin doon sa 4 na mga sitas ang malinaw na nagsasabi na yung tithes ay isa sa mga marka sa iglesia itinatag ni Kristo? Alin doon? Okay. Sa tanong, malinaw po na siguro gustong mababasa po. Again, ang sagot po ay ganito, categorical. Ang sagot po ay hindi po mababasa natin word for word na mabasa sa Biblia na marks of the church kasi proposition yan eh. Next question, Mr. Moderator. Saan, sa alin sa 4 na sitas na binanggit na yung tithes ay sistema yon ng iglesyang itinatag ni Kristo, na pinaktis nila na ang kanilang financial plan ay tithing system? Okay. Sagot, base po sa binasa ko kanina, yung unang-una, yung Matthew 23:23, na si Kristo po ay nangaral, kung nakikinig po kayo sa presentation ko, si Kristo po ay nangaral sa kanyang mga disipulo sa verse number 1, tapos sa verse number 3, sabi po ni Jesus Christ in the third phrase, "This ought ye to have done." Yan po ang una. Yung Lucas po na sinabi ko kanina, yung 18 din, sinabi po ni Kristo na isang pong mabuting gawa yung pagtitithes. Right. So, malinaw po na saan doon yung nabasa natin mismo si Jesus Christ
Bakit po natin nasabi yan? Kasi hindi po tutol si Jesus Christ. Hindi po niya pinaalis. Kaya pwedeng gawin ng mga Kristiyano kahit hindi na word for word mong mababasa yan na marka o ginawa ng mga Kristiyano. Pero hindi po tutol ang Diyos Panginoon. Next question. Magbigay ka ng isang Kristiyano, 2 o 3, na nagpa-practice ng tithing system. Una-una, Sa New Testament. Sa New Testament, hindi natin yan mabibigay. Hindi natin mababasa word for word na nandito na nag-practice po siya ng tithes. Okay. Pero malinaw po sa Biblia, pwede din natin intindihin ito kasi hindi ko na ito na banggit. Malinaw na intindihin natin na ang mga Kristiyano po, according sa pananampalataya, ay maging mga anak ni Abraham. Yun po ang pangalawa kong presentation mamaya. Mga anak po ang Kristiyano ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. Therefore, si Abraham nagbigay ng tithes na hindi inutusan, pwedeng gawin ng mga Kristiyano po. Yun po ang sagot. So, next question, ibig sabihin, ang aking premise, so wala kang nabasang sitas na mayroong isa o dalawa mga Kristiyanos na nag-practice ang tithing system. So, ulitin ko, wala talaga yon sa Bible, kahit isang versikulo. Nasagot na po yan, Mr. Moderator. Okay, so next question, Mr. Moderator. Malinaw na yung sagot niya. 3 minutes. Dito sa Biblia, sa unang Korinto, premise ko to ha, pangalawang Korinto 9:7, sinabi dito na ang bawat isa ay magbigay ayon sa pasya ng kaniyang puso. Ang tanong, sangayon ka ba na ito ang system of giving ng mga Kristiyanos? Sagot. Of course, sangayon po tayo niyan. Dahil ang ikapo po na even ang ikapo na ginagawa po natin, ayon po yan sa pasya ng puso. Bakit? Hindi po ang ikapo ay ang sinasabi ng sitas, hindi po yan na nagbabase kung sa amount. Binabase po yan sa pasya ng puso, meaning ibig sabihin hindi pilit ang pagbigay. So ang ikapo ng Kristiyano at saka offering po, yung ikapo po, hindi po yan pilit, pasya pa rin ang puso, kahit piso yan, kung paparusahan ka, kung hindi ka magbibigay, hindi yan pasya ng puso. Pinipilit yan, pero wala yan sa ating panahon. So next question, sino ang nagsabi na ang tithings as financial plan ay one of the marks of the true church? Ang Biblia o sino? Sagot. Sagot, unang nasabi ay dito sa Trail of Blood, which is nasa rules din natin. Yan po ang unang nagsabi. Kasi po, pangalawa, yun pong tithes na financial plan, yan po ay sinabi ng Bible kasi yung tithes kasi ginawa ng mga sa Old Testament ginawa, hindi din pinatigil ni Kristo, kaya nasabi ng aklat namin na yung financial plan po, tithes at saka yung close and open parenthesis offering. So appeal na yun. So mapabasa lang iyon sa Trail of the Blood at wala sa Biblia? Hindi mababasa word for word po. Hindi po riyan ang ating pag-uusapan na mababasa word for word. Salamat po, Brother Quintes, sa mga sagot mo, sa mga tanong ni Brother Alima. At pasalamatan din natin si Brother Alima sa mga tanong niya. At ngayon, tindig na ito ni Brother Alima sa negative type. Katolik na 20 minutes din. Brother Alima, at pakinggan natin si Brother Alima, Katolik. Okay, so ang proposition ay according to the Bible, period. Dahil according to the Bible, kaya doon huhugutin sa Biblia ang ebidensya upang establish ang nakasaad na proposisyon. Kaya tinanong ko siya dahil according to the Bible, kung ilang mga sitas ang ginamit niya, sinagot niya na 4. At sinundan ko doon sa tanong na alin sa mga 4 na iyon ang tumpak doon sa proposisyon na iyang pinatunayan. Sinabi niya lahat daw. Ulitin daw natin kung may isa bang nakatama.
Ulitin natin para patas naman sa lahat ng nakapakinig. Ang una niyang ginamit ay Genesis Kapitulo 14, versikulo 20. Ang layo po. Ang aming proposisyon ay about sa true church established by Christ. Pero bakit doon siya gumamit sa Genesis? Hindi naman debatable, hindi ko naman ino-oppose yung voluntary ang pagbigay ni Abraham kay Melchizedek na ikapo at naging batas yung ikapo sa mga Levita. Wala naman tayong debate tungkol dyan. Ang maliwanag naman natin proposisyon na ang tunay na iglesia itinatag ni Jesus, ang kanyang isa sa mga tanda ay ang financial plan is tithing. So, yung unang sitas na binanggit mo sa Genesis, wala pong kakwinta-kwinta yon sa proposisyon dahil hindi po iyon kasali sa proposisyon. Ngayon, binasa mo ang Mateo 23:23 na yung mga Parisiyo ay nagbibigay ng tithes kahit sa maliliit na bagay. At sabi ni Jesus, yung mga malalaking bagay tulad ng pag-ibig, awa, hindi niyo pinapractice. Nagbigay kayo ng tithes. Pero sa sitas na iyon, hindi po nagbigay si Jesus ng batas sa kanyang iglesia ng isa sa mga marka ng kanyang iglesia ay mag-tithing system. Wala dyan sa sitas na iyon. Kaya I'm sorry, Mr. Fuentes, na failure ka sa versikulo ginamit mo. At Lucas 18:10 hanggang 12, merong Parisiyo na hambog na sinabi niya, nagbigay daw siya ng tithes, nakisimba siya palagi, gumagawa siya ng mabuti, at nagbibigay siya na ikapo. Wala naman sa sitas na yun na may tithing system ang tunay na iglesia at yun na isa sa mga marka. Kaya wala talaga, zero balance. Walang kahit isang versikulo na nakaswat doon sa proposisyon na kanyang pinagbabasihan. Kaya tinanong ko sa kanina kung meron bang tithing system. Sinabi niya na meron daw. Alin sa mga sitas na iyon? Walang nabasa. Kaya masasabi natin na na-failure po. Napalpak po si Rian Fuentes sa kanyang 20 minutos na proposisyon. So baka mamaya makabigay na ito ng kahit isang sitas lang. Kaya tinanong ko siya, magbigay ka nga ng isa, dalawa o tatlo na mga membro ng iglesyang itinatag ni Kristo na ang kanilang pagbibigay ay tithing system. Hindi tayo oppose sa tithing per se. Kasi ang ating simbahan sa kanyang kasaysayan ay mayroong panahon na nangulikta ng tithes. At mayroon din panahon na hindi na nangulikta. Sapagkat ang tithing sa simbahan Katoliko ay hindi po batas. Voluntary lang po sapagkat ang giving system ng mga Kristiyanos ay nakabase doon sa 2 Corinto 9:7 na magbigay ayon sa kagustuhan ng iyong puso, hindi ayon sa ikapo. Pero kung ang ikapo ang iyong batayan sa pagbigay, hindi yung kasalanan at hindi yun maging marka ng simbahan. Kahit yung ikapo ay gawin mong mandatory, hindi iyon kwalipikado na maging marka sa tunay na simbahan. Kaya siguro sa aking pagkaintindi at during sa time na tinitingnan ko si Mr. Rian Fuentes, parang hindi nila naintindihan ang salitang marka, kung ano ang ibig sabihin. Pero mamaya na natin ito sa aking last portion. Kung ano ba talang ibig sabihin ng marka? Ibig bang sabihin ng marka dahil kabahagi siya ng simbahan, gawin mo ng marka? Kaya tinanong ko siya, sino ba ang nagsabi na ang tithings bilang financial plan ay marka ng simbahan? Nasa Biblia ba yan? Ang sagot niya wala. Tapos ang proposisyon, according to the Bible. Talong-talo na siya. Hindi na siya pwedeng magsasabi sa akin mamaya na mapatunayan sapagkat maliwanag na inamin siya ng ayunan na niya na itong tithes as financial plan ng simbahan, ito ba isang marka ng simbahan? Sino ang nagsabi nito? Ang Biblia ba ang nagsabi? Ang sagot na, hindi ang Biblia. Ang Trail of the Blood daw. So sa Trail of the Blood, hindi sa Biblia. At wala nang mababasa yun sa Biblia. Di siya na mismo ang umamin na hindi niya talaga mapatunayan. Inamin na niya. Nawala yun sa Biblia. Kaya ano pa gagawin niya mamaya sa 20 minutes? Kaya masasabi natin na
talagang hindi naintindihan ng mga Baptist anong ibig sabihin ng marka. Unang-una, hindi niya na-prove na mayroong tithing system. Mayroong batas noon sa mga Levita. Batas yun. Mandatory yun sa mga Israelita. At maliwanag naman ang Biblia na ang mga Levita talaga ang binigyan ng utos. Kaya utos, ibig sabihin, kailangan sundin o mandatory ito. Hebrew Kabanata 7 talata 5. Ano ang sinabi ng Biblia? Sabi dito, ang katotohanan na ang mga anak ni Levi na nagsitanggap ng katungkulang pagkapari ay mayroong utos na kumuha na isa kasampung bahagi o ikapu ng sabayan ayon sa kautusan. Sa makatuwid ay sa kanilang magkapatid, bagamat ang mga ito ay nagsilabas sa mabalakang ni Abraham. Sino ang binigyan ng kautusan na kumuha ng ikapu? Yung mga anak ni Levi na nasa katungkulan ng pagkapari. Sila ang may batas. At maliwanag sa 7:12, anong binanggit dito? Sapagkat ng palitan ang pagkapari ay kailangan palitan naman ang kautusan. So it means yung kautusan na iyon, balido lang iyon sa pagkapari. Kung mayroong bagong pari, ay pwede pong iamindar ang batas. Ang sagot, sino bang ating pari ngayon? Kabanata 12 hanggang 15. Sapagkat ng palitan ang pagkapari, ay kailangan palitan naman ang kautusan. Sapagkat yaong tungkol sa kanya ay sinabi ang mga bagay na ito na naukol sa isang angkan, na doon ang sino man hindi naglilingkod sa dambana, sapagkat maliwanag na ang ating Panginoon ay lumitaw mula sa Huda, at tungkol sa angkang yaon walang sino man, walang anuman na sinabi si Moises hinggil sa pagkapari. At lalo nang napakaliwanag kung gayon, kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ang ibang pari. So yung mga Levita, meron talaga silang batas, mandatory, kautusan yun na sila ang magkulitan na ikapu. Ngunit si Kristo, ang ating bagong pari, in the order of Melchizedek, hindi po siya kabahagi doon sa angkan ni Levi. Nasa angkan po siya ni Huda, na kung saan si Moses ay wala pong binanggit na mayroong pari doon. Kaya paano mo si Kristo? Alam ni Kristo na hindi siya kabahagi sa angkan ni Levi. Doon siya sa angkan ni Huda, na doon ay walang pari. Alam niya kung sino binigyan ng utos. Kaya si Kristo po, hindi nagbigay ng utos sa kanyang simbahan, sapagkat siya po ay pari sa order ni Melchizedek, at hindi po doon sa Levitical priesthood. Kaya palpak po kung ating sasabihin na si Kristo ay may batas ng tithing system sa kanyang simbahan, dahil po ang pagkapari ni Jesus ay pari ayon sa order ni Melchizedek. 9 minutes left. So, walang tithing system. At inamin na iyon ni Mr. Rian Fuentes na wala talaga. So, wag siya magtanong sa akin mamaya sa mga bagay na iyon, dahil inamin niya na walang tithing system, hindi ito marka ng simbahan, wala ito sa Biblia. So, ngayon na ako nakita na nakipagdebate na first question pa lang yung proposition niya, nilaglag na niya. So, hindi yan pwede sa isang debater, sapagkat matatalo ka dyan. Huwag mong ilaglag ang iyong proposisyon. So, maliwanag doon na walang ni isang apostoles na nag-tithing system. Ang kailang pamamaraan sa kailang pagbibigay na ayon sa puso. Pero hindi masama kung magbigay ng tithes o more than tithes. Diba? Yun ng babaeng biyuda, nagbigay sa templo ng kanyang buong kabuhayan. So, natuwa si Jesus. Sana si Jesus po ay naawa. Sabihin sana niya, boy, babaeng biyuda, dapat tithes lang. Yung ano mo, yung kabuhayan mo, 90%, tira mo yan. 10% lang. Ito ang aking turo sa aking simbahan, sapagkat ako ang founder. So, hindi si Kristo nag-introduce. Bakit? Alam niya kung sino ang binigyan. Yung mga pariseo, hinayaan niya.
Kasi yung ibang mga Parsyo ay mga Hudiyo, ang iba ay kasali sa angkan ni Levi. So, kanilang karapatan nila magbigay. May tithing system sila. Batas yun. Pero sa mga Kristiyanos, wala pong batas na ganon. Sapagkat, bago na po ang ating pare, si Kristo na po. At hindi siya nag-impose. Doon sanang pagbibigay doon sa giving sa temple, doon sanang tumpak na pagkataon na i-touch na ito about tithing system. Sapagkat, naayon sa panahon na mapag-usapan. Pero wala po in-introduce si Jesus na gano'n ang tithing system sa simbahan, tithing yung ikaw, bakit binigyan mo lahat? So, naayon yun sa pangalawang Corinto, Nueva City, na galing naman yun sa puso ng babae. So, yun ang system of giving, hindi yung 10%. Kaya kahit sabihin pa natin na gawin itong mandatory, hindi ito pwede maging marka. Di ba? Hindi ibig sabihin na maging bahagi ito ng simbahan, na maging marka ng simbahan. Halimbawa, ang buhok ay bahagi ng tao. Gawin mo ba ang buhok na mark na ito ay tao? 6 minutes left. Ang sagot ay hindi. Balik ko ha. Kung ang ating logic, pag ang tithes ay maging kabahagi ng simbahan, gawin mo bang marka dahil kabahagi ng simbahan? Ay sagot ay hindi po. Hindi po lahat ng kabahagi ng simbahan ay gawin mo marka ng simbahan. Magbigay ako ng analogy. Halimbawa, ang buhok ay bahagi ng tao. Ngayon, gawin mo bang palatandaan ang buhok na iyon ay tao pag may buhok? Paano yung mga kalbo? Hindi na tao ba yung kalbo? Hindi masusukatin ang tao sa pamamagitan ng kanyang buhok. Dahil siya ay may buhok, tao siya. Paano wala na siyang buhok? Hindi na siya tao. Hindi lahat ng bahagi ng tao ay pwede mong gamitin na kwalipikado na tanda. Halimbawa, magbigay ako ng analogy, illustration. Ano ba ang marka ng isang ibon? Paano ba masasabi na iyon ay ibon talaga? Sabihin mo ba na iyon ay ibon dahil siya ay may pakpak at nakalipat? Yun ba ang iyong batayan na palatandaan o marka na iyon ay ibon? Totoo ang ibon ay mayroong pakpak at ang ibon ay nakakalipat. Pero huwag mong gamitin yung pakpak at ang kanyang karakteristik na lumipad na i-define mo siya na yun ay ibon. Sapagkat kung iyon ang iyong basihan, ang insekto na naging ibon. Sapagkat ang insekto ay mayroong pakpak. Meron din makalipad din ang insekto. So ibig sabihin, pag may pakpak at kalipad, ibon na. Magiging ibon na rin yung insekto. Hindi. Merong distinctive quality. Yung merong marka, kasi yung marka, ibig sabihin ng marka, para maintindihan natin ang maliwanag. Ang marka is an magnifying tool to distinguish which one is true and which one is not true. Kung dito natin i-connect sa true church, ito yung magpapakita sa iyo na binigyan ito ng marka dahil upang makilala ito na iba siya sa ibang bagay. Kaya ang mark ay synonymous sa characteristic. Ano yung characteristic? Indicating the distinctive quality. Na ibig sabihin siya lang talaga ang nagkakaroon ng ganyan. Ibalik ko yun sa ibon. Paano mo marasabi ng ibon ay ibon? Dahil ba sa siya may pakpak at siya ay makakalipad? Hindi. Although ang ibon ay may pakpak at nakalipad, pero hindi yun ang batayan mo na siya ay ibon. Ano ang batayan mo ng ibon siya? Yung kanyang distinctive quality, yung kanyang marka, yung kanyang karakteristik na ibon siya. Ano yun? Yung kanyang beak, yung kanyang bill, yung kanyang tuka. Dahil bagamat ang insekto ay mayroong pakpak at nakalipad, mayroong bang tuka ang insekto? Wala. So, ma-disqualify siya na maging ibon. Pero kung gawin mo yung basis na ibon, maraming ibon, pati insekto ibon na. Pati yung babaeng mababang lipad, ibon rin yun. So, hindi yun. So, ibig sabihin, ano ang marka? Pagkakilanlan na siya lamang ang nagmamay-ari sa bagay na ito. Kaya nga, ang tumpak na analogy ng marka ay tammark.
Ilang bilyon ang tao sa buong mundo. Ikaw lang po ay merong tamar. Tanda mo yan na ikaw lang talaga. Kaya kung magbigay ka ng mark na meron doon sa iba tulad ng tithes, ang tithing system ay meron din ibang mga iglesia, maging tunay na rin sila na iglesia sapagkat nag-practice sila ng tithing system. Hindi yon. Makakaligay yun sapagkat kung bigyan ka ng landmark na iyon ang siyang magtuturo sa iyo sa pupuntahan mo, tapos may landmark pa doon na iba nakatulad niya, di maligaw ka. Kaya makakaligaw itong tithing financial plan na gawin nating marka. Maraming iglesia tunay ang lilitaw sapagkat kung ganun marka yung financial plan tithing system, at kami, totoo rin kami. Maraming totoo na labas. 1 minute. Kaya maling-mali po. Kaya sasabihin ko lang sa inyo kung sino ang nagsabi nito na gawin itong marka. Wala naman ito sa Biblia. Dito sa Trail of the Blood. Ano ang sabi dito? Pahina 9. Ako mangahas sa paghatag og dugang pa na ilhanan. I venture to give one more distinguishing mark. Sino lang pala ang nangahas? Mapangahas pala ito. Mapangahas na magbigay ng marka kahit hindi tanda, mapangahas. 26. Wala sa Biblia. Kaya hindi niya napatunayan. Kaya I'm sorry, Mr. Adventist, matapos na ang debate, inamin mo na wala yung sa Biblia na marka. Nasa Trail of the Blood lang ninyo. Kaya ibig sabihin, ang doktrinang iyon ay wala po sa Biblia. Kaya hindi mo napatunayan sa iyong unang tindig. Maraming salamat at God bless inyo na.